Sa buhay po natin 'no, hindi natin maiwasan na tayo po ay malito o kaya mawalan ng direksyon. Kung tayo ay aasa sa ating pong mga sarili, maliligaw talaga tayo. Maganda po ang pangako ng ating Panginoon na mababasa po natin sa Awit 37:23 hanggang 24. Ito po ang sabi, ang mga hakbang ng mabuting tao ay inaayos ng Panginoon at siya'y nalulugod sa kanyang lakad. Bagaman siya'y madapa, hindi siya lubusang mababagsak sapagkat inaakay siya ng Panginoon sa magitan ng kanyang kamay. Ipinapangako po ng Diyos na gagabayan niya ang ating mga hakbang. No? Lulugdan niya ang ating pong paglakad at aalalayan niya tayo kahit po tayo ay madapa. Alam niyo po, sa buhay ay talagang makikita po natin na ito po ay paglalakbay na puno ng pagpapasya. Minsan ay malikong mga landas at maraming mga pagsubok. Marami ang nagtatanong, tama ba ang aking tinatahak? Paano kung ako ay mabigo? Hahawakan ba ako ng Panginoong Diyos? Alam niyo po, sinagot dito sa Awit 37 ang mga pangambang ito ng may katiyakan. Hindi sa pag-alis ng pagsubok, kundi sa pagpapakita ng tapat na pakikibahagi ng Diyos sa bawat hakbang na ating pong tinatahak. Ang sabi po ni Ellen White sa Education, page 253, pinapatnubayan ng Panginoon ang hakbang ng mga nagtitiwala sa Kanya kahit hindi nila lubos na maunawaan ang Kanyang pangunguna. Minsan po, no, talagang tayo ay nagkakaroon ng pagdududa sa ating pong mga sarili. Pero alisin po natin yan. Sapagkat ang ating Panginoon, siya po ang nagpapatnubay sa atin. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, magiging mabuti ang ating pong mga hakbang at ating pong maunawaan yung pangunguna ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Kumapit po tayo sa Kanyang banal na salita at siya ang pangmangunguna sa ating pong buhay. Ating pong basahin muli ang ating pong teksto sa English, no? Psalm 37:23 and 24. Ito po ang sabi, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fell, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. No? Napakaganda ng binabanggit po dito. Ulitin po natin, no? Psalm 37:23 to 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he shall fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Alam niyo po, sa buhay po natin, talagang ang ating Panginoon ang dapat nating pagtiwalaan. Dito po sa ating pong text, meron tayong limang puntos, no? Ating pong titingnan ang 5 puntos na ito at ating pong gagawin at gagamitin ang acronym na STEPS, no? Sapagkat ito may mga hakbang ay STEPS, STEPS, ibig sabihin hakbang. Ano po yung una, letter S? First point, steps sovereignly ordered. No? Yung mga hakbang ay may kapangyarihang iniutos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ihinanda ng ating Panginoon ang ating pong mga lalakaran kung tayo lang po ay magtitiwala sa Kanya. Letter T, the Lord takes delight on our walk. No, tunay na kinululugdan ng ating Panginoon yung ating pong paglakad. Kung ito ay ayon sa kanyang nais sa bawat isa sa atin. Letter E, even when we fall, we are not forsaken. No, hindi po maiwasan na tayo po ay minsan madapa, no? Pero kahit na daw po tayo ay madapa,
hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Patuloy na ginagabayan pa rin tayo ng ating Panginoon. And letter P, protected and upheld by God's hands. No? Tayo po ay pinapangalagaan at inaalalayan ng kamay ng ating Panginoon. At panghuli na punto, number 5, security in lifelong walk with God. No, meron po tayong seguridad sa panghabang buhay na paglakad po natin kasama ng ating Panginoon. Kaya kailangan po tayong magtiwala dahil sa mga hakbang po natin, no, tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung unang puntos. Letter S. Point 1, steps are sovereignly ordered by the Lord. Yung mga hakbang po natin ay may kapangyarihang inuutos ng ating Panginoon. Ang sabi po doon sa text, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang mahakbang daw po ng mabuting tao ay inaayos ng Panginoon. Now, pag sinabi po ditong mabuting tao, hindi po ito kabutihan ng sarili lang po natin. Actually, doon sa original, no, ang binabanggit po dito, ang mga hakbang ng taong nagtitiwala sa Diyos. Yan po pala. No? Tayo po kasi ay nagiging mabuti sa harap ng ating Panginoon kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi po dahil sa sarili po natin, no, nakabutihan na meron tayong nagawang maganda, na tayo tumutulong sa ating kapwa. Now, maaari po kasi na magawa rin ito ng mga taong hindi nagtitiwala sa ating Panginoon. Pero sa mata ng ating Panginoon, ang mga mabubuting tao ay yung mga tao na umaasa sa Kanya, may pananampalataya sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po, aktibong kasangkot ng ating Panginoon ang buhay niya o yung kalakasan niya sa ating pong mga direksyon. Inaayos po, no, ng ating Panginoon ang ating pong buhay. Inihahanda po niya, itinatatag po niya at pinapatibay po ng ating Panginoon. Ang paggabay ng ating Panginoong Diyos ay meron po kasing layunin to. Hindi po ito basta aksidente na lang o hula-hula, no, o tsamba. Ito po ay talagang pinag-isipan at plinano ng ating Panginoon. Sa Proverbs 16:9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. No? Ang puso po ng tao, nagbabalak po tayo ng mga sarili po nating mga lakad. Pero kapag tayo ay nagtitiwala na sa ating Panginoon, itinutuwid po niya ang ating pong mga hakbang. Kaya napaka-importante, no, sa buhay po natin na kailangan matuto tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi sa atin sa pamamagitan po ng panalangin po natin at pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang sabi pa po sa Psalm 32:8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Aking ituturo at itatanyag sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Yan po ang binabanggit po sa ating teksto. Kaya napaka-importante po, no, na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Now, sa pamamagitan po ng pagbabasa, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, diyan po natututunan po natin yung daan na nais ng ating Panginoon sa atin. Hindi po ito basta iniisip lang natin na baka ito, no? Kailangan po ay binabasa po natin, nananalangin po tayo. We meditate upon what God can do. Ating pong pinapanalangin at tayo po ay patuloy na sumasamba sa ating Panginoon at nakikinig sa Kanya pong mga utos. Ang sabi po sa Steps to Christ, page 70, in all our ways, God is seeking to guide us. No? Sa lahat daw po ng ating po mga lakad, hinahangad ng ating Panginoon na tayo po ay gabayan. No? Kaya nga, kung hahanap tayo ng mga tao na merong pagtitiwala sa atin, kung hahanap tayo ng mga tao na nagki-care sa atin o yung mga tao na ginugusto yung kabutihan po natin,
mas higit na tayo po ay umasa sa ating Panginoon dahil yun ang kanyang goal, no? Ibigay po sa atin yung nararapat at pinakababuti sa atin. Wala nang ibang tao ang makakagawa po niyan. Manalangin po tayo, hindi lang po lamang sa mga ma- pag may mga malalaking pasya, no? Manalangin tayo sa araw-araw na ating pong buhay. Kahit po yung pinakasimple, no? Minsan iniisip po natin, wag na nating abalahin ang ating Panginoon. Napakasimpleng bagay lang naman. Hindi po. Kailangan ay sinasabi po natin ang naiisip po natin, ang nararamdaman natin sa ating Panginoon, kahit pinakamaliit lang na desisyon ay atin pong ibigay sa ating Panginoon, ilagak natin sa ating Panginoon. Okay? Ang pangalawang puntos po ay yung number 2, letter T. No? The Lord takes delight in our walk. Sabi po dun sa text, and He delighted in His way. No? At siya'y nalulugod, no, sa kanya pong mga lakad. Hindi po lamang tinitiis ng Diyos ang kanyang bayan. No? Hindi po kinalulugdan niya sila. Minsan iniisip po natin baka nagsasawa na ang ating Panginoon. No, hindi. No? Mahal po tayo ng ating Panginoon. Ang kanyang kagalakan po ay hindi nawawala, kundi siya po ay tapat, no, na binibigay ang kanyang nais na ibigay kapag tayo ay nagtitiwala sa kanya. Nalulugod po ang Diyos kapag tayo po ay sumusunod at tayo po ay nauudyukan ng pag-ibig at ibalik ang pag-ibig sa Kanya. Sabi po sa Psalm 149:4, the Lord taketh pleasure in His people. No? Ang ganda po, no? Ang ating Panginoon ay nalulugod sa Kanya pong bayan. Pag sinabing bayan, ibig sabihin mga tao o kayo o ako na siyang sumusunod at nagiging masaya sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon at pagsunod sa ating Panginoon. Sabi pa sa Micah 7:18, He delighted in mercy. No? Siya po ay nalulugod sa kaawaan. Ganon din kung nakikita ng ating Panginoon na tayo nagmamahal sa Kanya at nakikita rin niya na tayo nagmamahal sa ating pong kapwa, tumutulong tayo doon sa mga tao na nangangailangan at hindi kayang tulungan ng kanila pong mga sarili. Ganon ang ugali ng ating Panginoon na nanais niya para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang isang leader ay nagiging masaya po yan kung yung kanyang inuutusan o yung kanyang mga tao ay natututo sa kanya pong mga sinasabi. No? Katulad ng isang mabuting leader. Actually, ang isang mabuting leader po ay siya yung nagde-delegate. At siya po yung gusto niyang nakikita na yung mga kanyang nasasakupan o yung mga tao under niya ay lumalago. No? Ang isang leader na sinusuppress o pinipigilan yung paglago ng kanyang mga subordinate ay hindi mabuting leader. Alam niyo dahil ang isang mabuting leader, nakikita niya na kailangan yung mga tao sa ilalim niya ay natututo. No? Hindi po sila stagnant na doon lamang sa lugar nila, kundi gusto niya na sila po ay mag-grow, no? Na lumago sila sa kanila pong karir. No? Yan ang tunay na leader. Ganon din ang ating Panginoon. No? Nais niya yung ugali ng ating Panginoon na mapagmahal, mapagbigay, matulungin, ay makita rin doon sa kanya pong mga anak. At ito po ay isang bagay na makapagpapasaya sa ating Panginoon. Kaya kung tayo, lumusunod tayo sa ating Panginoon, ninanais ng ating Panginoon na yung ugali niya ay maging ugali din po natin. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 159, God delights in the sincere effort of His children to walk in His ways. No? Ang ganda po nito. Nalulugod ang Diyos sa tapat na pagsisikap ng kanyang mga anak na lumakad sa kanyang mga daan. Kaya nga, nais ng ating Panginoon na tayo ay maging katulad niya. Lumakad po tayo na may katapatan. Hindi po yung natatakot, ikinagagalak po ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mataimtim na paghakbang at
pagsunod. At ito po ay hindi lang basta-basta magiging masaya ang ating Panginoon, tayo rin nagiging kampante tayo. Tayo po ay nagiging masaya, nagiging payapa sa ating pong buhay at kahit ano ang mangyari sa ating pong buhay kapag naisip natin na lagi nating kasama ang ating Panginoon ay may kapayapaan sa puso po natin at tayo po ay nagiging masaya. Ang pangatlong puntos po sa ating pong acronym na STEPS ay letter E. Even when we fall, we are not forsaken. No? Kahit daw po tayo ay madapa, hindi po tayo iniiwan. Ito po yung text. No? Sinabi po dun sa text, though he fall, he shall not be utterly cast down. No? Kahit daw po tayo ay madapa, hindi po tayo lubusang babagsak. Alam niyo po, ang pagkadarapa ay hindi po nangungulugan na wakas na, no, ng buhay. At ito po ay talagang kabiguan. No? Ibinubukod po ng Diyos yung pagkadapa, no, sa pamamagitan po ng tayo po ay lumalakas, no? Natututo po tayo. Kaya wag po tayong sumuko. Dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay nagdudulot pa rin ng kalakasan na para tayo po ay manumbalik. No? Hindi po ibig sabihin tayo tinatanggihan na ng ating Panginoon. Sa Proverbs 24:16, for a just man falleth 7 times and raiseth up again. No? Sapagkat ang matuwid daw po na individual, ay minsan ay nadadapa ng kahit 7 beses pa eh. Pero sila po ay bumabangon. Ikaw ba, kaibigan? Pag meron ka bang problema, ikaw ba ay bumabangon ulit? O tayo po ay sumusuko na? No? Huwag tayong sumuko. Dahil sa magitan po ng mga pagkadarapa po natin, ito ay dahilan para to po tayo ay matuto. No? Sabi pa sa 1 John 2:1, if any man sin, he have an advocate. Ito pa ang isang pinakamaganda. Kung tayo man ay madapa o tayo po ay magkasala, meron po tayong tagapamagitan. No? Nandun sa langit ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung wag po kayong sumuko kapag minsan talaga tayo nagkakasala. No? Tayo po minsan ay nalulugmok sa pagkakasala. Pero ang sabi po sa atin, kapag tayo po ay humingi ng tawad, ay tapat ang ating Panginoon na tayo po ay papatawarin sa ating pong mga pagkakasala. Sabi po sa Steps to Christ, page 64, the Lord does not abandon the soul that stumbles in weakness. No? Hindi daw po iniiwan ng ating Panginoon ang mga kaluluwa, tayo na nadadapa, kapag tayo po ay dinatnan ng kahinaan. No? May mga kahinaan po tayo, makasalanan pa rin po tayo. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, lumalakas po tayo. Yung mga dati po nating ginagawa makasalanan, binibigyan tayo ng ating Panginoon na mapanagumpayan yung kasalanan na yon. Meron namang bumabangon na mga kasalanan na hindi po tayo aware. No? At ito po ay pinapakita sa atin ng ating Panginoon. At tayo po ay kailangan maging aware doon sa mga kasalanan na yon. Kaya nga, huwag po nating hayaan na tayo ay nakadapa na lang o nakayok-yok na lang doon sa ating pong pagkadapa. At huwag tayong sumuko. Dahil biyaya ng ating Panginoon ay binibigay pa rin sa atin kahit tayo ay nagkakamali. Okay? Ang pang-apat na puntos, letter P, protected and upheld by God's hands. No? Pinapangalagaan po tayo at inaalalayan po tayo ng ating kamay ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dun sa text, for the Lord upholded him with his hands. No? Ang Panginoon ang nag-aakay, no, sa atin sa pamamagitan po ng kanyang sariling kamay. No? Hindi lamang po tayo pinapanood ng ating Panginoong Diyos. No? Kapag tayo po ay humaharap sa mga pagsubok, tayo po ay inaalalayan ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang kamay, ang ganda po, no? Napakagandang pangako nito, ay nagpapatatag sa atin. Minsan binubuhat pa tayo ng ating Panginoon. At tayo po ay inaalalayan para tayo ay manumbalik sa ating pong tamang landas. Sa tulong po ng ating Panginoong Diyos ay tayo po ay nagiging malakas. Ang tulong po niya, personal po ito. Hindi po ito basta-basta na bahala ka na sa buhay mo, kundi tayo ay patuloy na inaanyayahan. Sabi po ng
Isaiah 41:13. I, the Lord thy God, will hold thy right hand. Ang Panginoon mismo ang nangako, no? Na siya po ang humahawak sa ating pong mga kamay. Kung ang Diyos na mismo ang nagsabi, magdududa pa po ba tayo? No, huwag tayong magduda. Dahil gaano man kabigat ang problema po natin, ang Panginoon ang siyang patuloy na nagpapalakas sa atin. Sabi pa sa Psalm 145:14, the Lord upholdeth all that fall. Inaakay ng ating Panginoon lahat ng nabubuwal, no? Kaya tayo po ay umasa sa ating Panginoon. Sa kamay ng ating Panginoon, nandiyan ang suporta, no? Ang sanlibutan man ay magkaroon ng kaguluhan, tayo pa rin ay payapa sapagkat tayo, kahit tayo nangihina, pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nag-iisip na hindi na natin kaya, sumandig tayo sa kamay ng ating Panginoon. Ligtas tayo sa kanyang piling dahil siya ang nangakong aakayin niya tayo at aalalayan. At ang panglimang puntos po ay yung letter S, security in a lifelong walk with God. No? Ang promise ng ating Panginoon, hindi lang po basta sa panahon ngayon, kundi ang pangako niya ay lampas pa. Ang paggabay ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy, hindi po ito paminsan-minsan. Ligtas tayo sa ating pong paglalakbay kasi kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa simula hanggang sa wakas. No? Ang buhay Kristiyano po ay may pagtatyaga. Pero tayo po ay nagiging sakdal, no? Kapag tayo po ay nagiging matyaga sa magitan ng kapangyarihan natin, Panginoon. Sabi po sa Psalm 121:3, He will not suffer thy foot to be moved. No? Napakagandang pangako rin ng ating Panginoon na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon na madulas ang ating pong mga paa. Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, nando na agad ang ating Panginoon, nauuna na para sa atin. Merong mga pagkakataon, hindi natin alam ang ating pong gagawin, pero ang ating Panginoon, inihahanda na po niya yung daan. May mga time na hindi natin alam kung sino ang kakausapin o sino ang lalapitan. Pero kapag tayo po ay nanalangin, binibigyan tayo ng isipan ng ating Panginoon at sinasabi niya kung sino yung mga taong ating pwedeng lapitan, pwedeng kausapin para yung mga plano niya ay magkatotoo sa ating pong buhay. Sabi po sa Philippians 1:6, He which hath begun a good work in you will perform it. Ang Diyos na nagsimula ng gawa sa buhay po natin, siya rin po ang tatapos nito. Kaya nga sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, God will carry forward the work He has begun in the soul. Ipagpapatuloy natin, Panginoon Diyos, ang gawain na Kanyang sinimulan, sa ating pong kaluluwa. So huwag tayong magduda sa ating Panginoon. Patuloy na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay po natin. Meron pang kasunod na yugto. Tayo man ay mawala sa buhay natin dito, mamatay man po tayo, at tayo po ay matapos ang buhay natin, meron pang pagpapatuloy. Dahil yung pangako ng ating Panginoon, I will come again and receive you unto myself. No? Yan po ang sabi ng ating Panginoon, ako'y babalik muli upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Napakagandang pangako nito ng ating Panginoon. Babalik muli siya. Nandun siya sa langit, naghahanda ng dakong kalalagyan. At kung tayo ay magtitiwala sa Kanya pong pagbabalik, ay kasama po tayong magmamana ng buhay na walang hanggan. Magpatuloy po tayo sa ating pong paglakad. Kahit medyo mahirap ang daan, sa kabila naman ng kahirapan, ay meron tayong kapayapaan. Sa ating pong patuloy na pagtatalaga ng ating sarili sa ating Panginoon, tapat ang ating Panginoon na tayo po ay aakayin sa ating pong paglalakbay. Kaya naman, dito po sa awit 37:23 hanggang 24, ang ating buong buhay ay hindi po hinahayaan lamang sa pagkakataon. Okay?
hindi yung bahala na, no? Ang ating pong patuloy na pagtatalaga ng ating Panginoon ay sigurado ang ating pong buhay. Kaya tandaan po natin, no, yung ating pong 5 puntos, steps, STEPS. Letter S, steps sovereignly ordered. Yung mahakbang po natin ay inayos ng ating Panginoon ayon sa kanyang plano. Letter T, the Lord takes delight in our walk. Kinalulugdan tayo ng ating Panginoon sa ating pong paglakad kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Letter E, even when we fall, we are not forsaken. O kahit tayo po ay madapa, hindi po tayo iniiwan o pinapabayaan. And letter P, protected and upheld by God's hands. No? Pinapangalagaan po tayo at inaalalayan po tayo ng kamay ng Diyos. At ang pinakahuli, security in a lifelong walk with God. Meron po tayong seguridad sa panghabang buhay na paglakad po natin kasama ang ating Panginoon. Yan po, marami tayong mga kinakaharap sa ating pong buhay. No? Minsan tayo ay nalulungkot, no? Minsan ay maraming mga problema, pero kapag tayo ay umasa sa ating Panginoon, ay ang ating Panginoon ang siyang mangunguna sa atin. Para lang po yung isang sanggol, no? O ang isang bata. Minsan umiiyak to sa gabi, no? Pero nandyan yung kanyang nanay, yung kanyang magulang na lumalapit sa kanya at siya po ay pinapatahan. At ang sanggol, kapag naramdaman niya ang yakap ng kanyang nanay, kanyang tatay, siya po ay tumatahan. Ganun din ang ating Panginoon. No, hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoon. Laging ang kamay ng ating Panginoon ay nakaabang sa atin. No? Ang ating Panginoon Diyos ay inaalalayan po tayo, ginagabayan po tayo. Tayo man ay madapa, ay itinatayo tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo iniiwanan. Kaya maglakad po tayo na may kumpiyansa sa ating Panginoon. Magtiwala po tayo lagi, no, sa kanyang kamay na hahawak sa atin at magpahinga po tayo sa pangako ng ating Panginoon sapagkat tayo ay hawak niyang palagi. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Kami po ay patuloy na umaasa sa inyong kamay na patuloy na gagabay sa amin. Panginoon, amin pong itinatalaga ang aming pong buhay sa inyo. Ibinibigay ang aming pong puso sa inyo. Sapagkat alam po namin, kayo ang lubos na nagmamahal sa amin. At nais po namin ibalik ang pagmamahal na iyon at nais naming magtiwala ng lubos sa inyo. Kaya po sa umaga po ito, tanggapin nawa po kami. Gabayan sa aming pong buhay at patuloy na maranasan po namin ang inyong banal na kapangyarihan. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy na pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.